Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel kung saan ang bawat puso ay mayroong kwento. Bago natin simulan ang lahat, hayaan ninyong iwan ko ang isang tanong. Naniniwala ba kayo na sa gitna ng pinakamalakas na unos at pinakamadilim na gabi, doon maaaring matagpuan ang isang hindi inaasahang liwanag? Samahan ninyo kaming tunghayan ang isang kwentong magpapatunay na ang pag-asa ay maaaring sumibol sa pinakaimposibleng pagkakataon. Ito ang kwento ni Amihan at Lakan sa unang kabanata na pinamagatang Ang Sigaw ng Ulan. Mga wala kayong utang na loob, lumayas kayo at huwag na kayong babalik dito. Ang sigaw ng matabang katiwala ay tila mas malakas pa sa kulog na yumayanig sa buong kalupaan. Kasabay ng bawat salita nito ay ang paghagis sa putik ng iilan nilang natitirang gamit. Isang lumang bag na puno ng damit, mga laruan ni Luningning at ang kanilang maliit na kaldero. Ngunit hindi ang mga nababasang gamit ang inaalala ni Amihan. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na katawan ng kanyang 5 taong gulang na anak. Ramdam na ramdam niya ang init ng lagnat ni Luningning na sumisingaw sa balat nito. Isang init na nakikipaglaban sa matinding lamig ng buhos ng ulan. Inay, giniginaw po ako. Humihikbing bulong ni Luningning. Isiniksik ang mukha sa dibdib ng ina. Shh, anak, tahan na. Mawawala rin ito. Yayakapin ka ni inay, sagot ni Amihan. Kahit na ang sarili niyang mga labi ay nanginginig na rin sa pinaghalong takot at ginaw. Ginamit niya ang sariling likod bilang panangga sa malakas na ulan, habang nakasilong sila sa maliit na waiting shed na tumutulo rin naman. Bawat patak ng ulan sa kanyang likod ay parang latigo. Bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ay tila nangungutya sa kanilang kalagayan. Wala na silang mapupuntahan. Naubos na ang naipon niyang pera mula sa paglalabada. Ang huling tinanggap niyang sahod ay ipinambayad niya pa sa gamot ni Luningning. At ngayon, pati ang bubong na kanilang sinisilungan ay ipinagkait na sa kanila. Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumama sa kanilang pwesto. Napapikit si Amihan. Itinatago ang mukha ni Luningning sa kanyang balikat. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa mismong tapat nila. Ang makina nito'y banayad na umuugong. Isang tunog na galing sa ibang mundo kumpara sa kanilang kahirapan. Bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Sino ito? Mga masasamang loob ba? Napayakap siya nang mas mahigpit sa kanyang anak. Bumukas ang pinto sa driver's side. Isang figura ng isang matangkad na lalaki ang lumabas. Pinapayungan ng itim na payong ang kanyang sarili. Kahit sa dilim ng gabi, kitang-kita ang perpektong tayo nito, ang mamahaling Amerikana na suot. At ang mga sapatos na gawa sa katad na ngayon ay nakatapak na sa putik. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Hindi makita ni Amihan ang buong mukha nito dahil sa anino ng payong, ngunit nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanila. Nang tuluyan itong makalapit, doon niya nakita. Isang mukhang tila inukit ng isang anghel. Perpekto ang bawat anggulo. Ngunit ang mga mata nito, malamig, tila walang emosyon. Ang tingin nito ay bumaba mula sa kanyang basang-basang mukha, patungo sa munting batang nanginginig sa kanyang mga bisig. Saglit na nagtagal ang tingin nito kay Luningning bago muling bumalik sa kanya. Walang nagsasalita. Tanging ang malakas na patak ng ulan ang maririnig sa pagitan nila. Ang mga mata ni Amihan ay nagmamakaawa, habang ang mga mata naman ng lalaki ay blangko at hindi mabasa. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita ito. Ang boses nito ay malalim at may awtoridad. Hindi ito tanong, kundi isang utos. Sumakay kayo. Nagising si Amihan sa kakaibang pakiramdam. Walang tumutulong tubig mula sa butas na bubong. Walang magaspang na banig sa ilalim ng kanyang likod.
Sa halip ang una niyang naramdaman ay ang lambot ng kumot na bumabalot sa kanya at ang unan na tila ulap sa ilalim ng kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang maluwag na silid ang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay kulay krema at ang sikat ng araw ay marahang pumapasok mula sa malaking bintanang may puting kurtina. Agad siyang napabalikwas ng bangon. Nasaan siya? At nasaan si Luningning? Ang takot ay muling kumalat sa kanyang dibdib, ngunit agad itong napawi nang makita niya ang isang maliit na kama sa tabi ng sa kanya. Doon, mahimbing na natutulog ang kanyang anghel. Payapa ang paghinga. Wala na ang mataas na lagnat nito. Nakahinga ng maluwag si Amihan. Hinaplos niya ang noo ng anak. Normal na ang temperatura nito. Salamat sa Diyos. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Isang nakatatandang babae na nakauniforme ng kasambahay ang pumasok. May dalang tray ng pagkain. Gising ka na pala, Hija. Magalang na sabi nito. Ako si Manang Fe. Pinadala ako ni Senyorito Lakan para dalhan kayo ng agahan at malinis na damit. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Senyorito Lakan, iyon pala ang pangalan ng misteryosong lalaki kagabi. Nasaan po siya? Nauutal na tanong ni Amihan. Kailangan ko po siyang pasalamatan. At umalis na rin po kami agad. Huwag kang magmadali. Sagot ni Manang Fe habang inilalapag ang tray sa isang maliit na mesa. Ang sabi sa akin ni Senyorito, maaari ka raw manatili rito at magtrabaho bilang katulong pansamantala upang mabayaran mo raw ang utang na loob mo sa kanya. Parang tinusok ang puso ni Amihan sa salitang utang na loob. Ngunit ano nga ba ang karapatan niyang magreklamo? Iniligtas sila ng lalaking ito. Kahit pa ang kabaitan nito ay may kaakibat na presyo, tatanggapin niya. Para kay Luningning, matapos kumain at makapagbihis, hindi na mapakali si Luningning sa loob ng kwarto. Ngayong magaling na siya, sabik na sabik siyang makita ang kabuuan ng malaking bahay. Inay, pwede po ba tayong mamasyal sa labas ng kwarto? Pakiusap nito. Ang mga matay kumikinang sa pagkasabik. Kahit nag-aalangan, hindi natiis ni Amihan ang anak. Dahan-dahan silang lumabas. Ang kanilang mga paa ay lumubog sa malambot na karpet ng pasilyo. Bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mga painting sa dingding, matataas na kisame, at mga kasangkapang mukhang mas mahal pa sa buong buhay niya. Para silang mga daga na naligaw sa palasyo ng isang hari, isang gintong hawla. Habang namamangha si Amihan, ang pansin ni Luningning ay nakuha ng isang maliit na estante ng mga libro sa isang sala. Tumakbo ito papalapit at kinuha ang isang libro na mukhang lumana. Isa iyong pambatang libro ng mga kwentong bayan. Inay, tingnan niyo po. Masayang sabi ni Luningning. Iwinawagayway ang libro. Sa kanyang pag-ikot, hindi niya napansin ang isang maliit na mesang babasagin sa kanyang likuran. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila isang bombang sumabog sa katahimikan. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dugo ay tila umalis sa kanyang katawan. Sa sahig ay nagkalat ang mga piraso ng isang eleganteng figurin na gawa sa kristal. Diyos ko po, bulong niya, nanginginig. Anong nangyari dito? Isang malamig na boses ang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Lakan Bituin. Nakasuot ito ng itim na business suit. Mas mukha itong kagalang-galang at mas nakakatakot sa liwanag ng araw. Ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa nagkalat na bubog sa sahig. Agad na lumapit si Amihan kay Luningning at yumuko sa harap ni Lakan. Papasensya na po, senyorito. Patawarin niyo po kami. Kasalanan ko po. Babayaran ko po. Hindi ko po alam kung paano, pero babayaran ko po. Huwag niyo lang po kaming palayasin.
Sunod-sunod niyang sabi. Halos hindi na makahinga sa takot. Handa na siyang mapagalitan, masigawan, o itaboy, muli palabas sa ulan. Ngunit hindi kumibo si Lakan. Ang mga mata nito ay hindi napunta sa kanya o sa mamahaling bubog. Ang mga mata nito ay nakatutok sa isang bagay lamang. Ang lumang libro na hawak-hawak pa rin ni Niluningning. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Ang mamahaling sapatos nito ay yumayapak sa mga piraso ng kristal. Lumampas ito sa kanila at huminto sa harap ng umiiyak na si Luningning. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Isang bagay na hindi mabasa ni Amihan bago ito muling naging blanko. Hindi nito pinansin ang kanyang mga paghingi ng tawad. Tumingin ito mula sa libro, diretso sa kanyang mga mata. Marunong ka bang magbasa ng kwento? Mula sa kanyang engrandeng opisina sa ikalawang palapag, tanaw ni Lakan ang hardin. Pero hindi ang mga mamahaling rosas o ang perpektong pagkakagupit ng damo ang kanyang tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na gazebo kung saan magkatabing nakaupo sina Amihan at Luningning sa isang duyan. Hawak ni Amihan ang lumang libro mula sa kanyang koleksyon at ang malumanay na boses nito ay marahang naglalakbay sa hangin. Nagkukwento tungkol sa mga diwata at mga bayani. Napabuntong hininga si Lakan. Bumalik ang tingin sa salamin ng kanyang bintana. Ang nakita niya ay hindi ang sarili niyang refleksyon, kundi isang anino mula sa nakaraan. Isang batang lalaki na nagbabasa ng parehong-parehong kwento para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Isang maliit na batang babae na may malapad na ngiti at mga matang kumikinang sa tuwa. Kuya, ulitin mo pa. Yung parte na lumilipad yung agila. Ang alaala ay kasing linaw ng sikat ng araw sa labas, ngunit kasing sakit ng isang punyal na biglang itinarak sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ang imahe. Iyon ay matagal nang nakalipas. Isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Isang marahas na pagtunog ng telepono sa kanyang mesa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Walang gana niya itong sinagot. Between. Mr. Between. It's Attorney Salcedo. Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumawag ang kampo ni Mrs. Valderrama. Hinihiling nila ang kalahati ng shares mo sa Between Prime Holdings bilang bahagi ng settlement. Automatikong nag-igting ang panganilakan. That's absurd. Our prenup is ironclad. Sinabi na namin yan, pero nagbabanta sila na maglalabas ng mga kwento sa media para sirain ang reputasyon mo kung hindi ka papayag. You know how Kasia is. She will fight dirty. Napahilamos si Lakan sa kanyang mukha. Kasia, ang kanyang asawa, na malapit nang maging dati niyang asawa. Ang babaeng pinakasalan niya hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang business merger, isang transaksyon. At ngayon, kahit ang transaksyon ay naging isang magulong digmaan, do whatever it takes, Salcedo. I will not give her a single centavo more than what is written in that agreement, mariin niyang sabi at ibinaba ang telepono ng may puwersa. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Ito ang mundo niya. Mga kontrata, mga numero, mga banta, mga kasinungalingan. Isang mundo ng yelo kung saan ang tiwala ay isang kahinaan. Dahil sa inis, muli siyang dumungaw sa bintana. Sa hardin, tapos na ang pagbabasa. Si Luningning ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Bigla itong nadapa. Agad na dinaluhan ito ni Amihan, ngunit mabilis ding tumayo ang bata. Hindi umiyak. May kinuha itong isang bulaklak na napita sa kanyang pagkakadapa at tumakbo ito, hindi patungo sa ina, kundi patungo sa pinto ng mansyon. Kinabahan si Lakan. Saan ito pupunta? Ilang sandali pa, isang maliit na katok ang narinig niya sa pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakatayo roon si Luningning. Medyo marumi ang damit at may maliit na gasgas sa tuhod. Itinaas nito ang kamay na may hawak na isang puting bulaklak.
Para po sa inyo, sabi nito sa maliit na boses. Sabi po ni Ainay, pag binigyan mo raw ng bulaklak ang isang tao, aalis daw po yung lungkot niya. Natigilan si Lakan. Tumingin siya sa iniaabot na bulaklak at pagkatapos sa isa kamay ng bata. Sa maliit na pulsuhan nito, may isang maliit na peklat. Isang peklat na hugis bituin. Kasabay noon, ang imahe ng kanyang kapatid ay bumalik na naman. Isang balat sa parehong lugar, sa parehong hugis. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw. Nagulat si Luningning sa reaksyon niya at dahan-dahang ibinaba ang kamay. Sorry po. Ang boses ng bata ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pilit niyang kinontrol ang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matinis at aroganteng boses ang narinig mula sa likuran nila. Lakan, darling, hindi mo man lang ba ako sasalubungin? Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa hagdanan, suot ang isang mamahaling bestida at madilim na salamin sa mata, ay si Kasia Valderrama. Ang mga mata nito ay dumaan sa kanya at pagkatapos ay tumuon sa gusgusing bata at sa babaeng tumatakbo ngayon papalapit sa kanila. Tumaas ang isang kilay ni Kasia at isang mapanlait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sino ang mga pulubing ito sa pamamahay ko? Ang mga salita ni Kasia ay parang yelong tumusok sa pandinig ni Amihan. Pamamahay ko. Bahay niya. Ibig sabihin, ito ang asawa. Ang reyna ng palasyong ito. Agad na hinila ni Amihan si Luningning sa kanyang likuran. Tila isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw mula sa isang lawin. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na nakalimutang itapon sa sahig ng mansyon. Senyora, pasensya na po. Nanginginig niyang sabi, hindi magawang itaas ang kanyang tingin. Ngumisi si Kasia. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito palapit. Ang tunog ng kanyang takong ay tumatatak sa mamahaling sahig. Huminto ito sa harap ni Amihan at tiningnan sila mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Mula sa kanyang Hermes na pitaka, dumukot ito ng isang makapal na bungkos ng pera. Heto, sabi nito, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Pangkain ninyo para sa isang linggo. Sapat na siguro yan para lumayas kayo at wag nang bumalik. At sa harap mismo ni Lakan at nang umiiyak na si Luningning, inihagis ni Kasia ang pera sa sahig. Ang mga asul at lilang salapi ay nagsabog sa paanan ni Amihan na parang mga tuyong dahon. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumunog sa buong pagkatao ni Amihan. Niyakap niya ng mahigpit si Luningning, ngunit hindi niya pinulot ang kahit isang pirasong pera. Ang dignidad na lamang ang natitira sa kanya. Kasia, that's enough. Ang boses ni Lakan ay hindi malakas, ngunit ito'y malamig na tila yelo at puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Humakbang siya at tumayo sa pagitan ni Kasia at ni Amihan. She is my employee, mariin niyang sabi. Ang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Kasia. And this is still my house. You will leave now. Natawa ng mapakla si Kasia. Fine, magsama kayo ng mga basura mo. Inirapan niya sila bago muling tumalikod at nagmamartsyang umalis. Ang galit ay bakas sa bawat hakbang. Nang makaalis si Kasia, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Gusto na lang ni Amihan na maglaho. Gusto niyang tumakbo, ngunit wala siyang mapupuntahan. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan ni Amihan na gawing normal ang lahat. Ngunit ang pakiramdam na siya ay isang malaking gulo sa buhay ni Lakan ay hindi maalis. Isang umaga, nagpaalam siya na pupunta sa palengke para bumili ng prutas para kay Luningning. Isang paraan para makalanghap ng hangin sa labas ng gintong hawla at maramdamang may silbi pa rin siya. Ang palengke ay abala at maingay. Isang pamilyar na lugar na nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa.
Ngunit ang ginhawang iyon ay hindi nagtagal. Habang namimili siya ng mangga, isang kamay ang biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ang hawak ay magaspang, pamilyar, at nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon, kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa takot. At doon niya nakita ang mukhang matagal na niyang pilit na kinakalimutan sa kanyang mga panaginip. Payat ito at medyo magulo ang itsura, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik pa rin sa isang sakim na nakislap. "Amihan," sabi ng lalaki. Ngumiti ito ng bahagya. "Ang tagal kitang hinanap. Nasaan na ang anak ko?" Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Amihan. "Dante," bulong niya. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, pero mas lalo lang itong humigpit. "Wala kang anak dito, Dante. Lubayan mo kami." "Aba, huwag kang magsinungaling," sabi nito. Ang boses ay nagiging mapanganib. "Nakita ko kayo. Nakatira ka na pala sa mansyon ngayon. Mukhang sinuwerte ka." Sa wakas, nagawa niyang makawala sa hawak nito. Agad niyang binuhat si Luningning na nagsisimula ng matakot at umiyak. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang tumakbo papalayo. Walang pakialam sa mga taong nababangga niya. Narinig niya ang boses ni Dante na sumisigaw mula sa kanyang likuran. Isang sigaw na narinig ng lahat sa palengke. Isang sigaw na tatatak sa kanyang isipan. "Hindi mo maitatago sa akin si Luningning. Ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang ama. Isusumbong kita sa korte." Hindi pa rin maalis sa isip ni Lakan ang itsura ni Amihan habang tumatakbo ito palayo sa palengke. Ang takot sa mga mata nito ay hindi takot ng isang taong nagugulat lang. Iyon ay takot ng isang hayop na sinusukol ng isang mangangaso. Natagpuan niya ito sa silid-aklatan ng mansyon. Nakaupo ito sa sahig sa isang sulok. Mahigpit na yakap-yakap si Luningning na natutulog na sa pagod. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Amihan. Bawat hikbi nito ay tila isang dagok sa perpektong katahimikan ng kanyang pamamahay. Tumikhim si Lakan. Agad na napatingala si Amihan, gulat at puno ng hiya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. "Senyorito, pasensya na po sa iskandalo kanina." Hindi sumagot si Lakan. Sa halip lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Isang kilos na ikinagulat hindi lang ni Amihan, kundi maging ng sarili niya. "Sino siya?" tanong niya. Ang boses ay mas mahinahon kaysa sa dati. Hindi agad nakasagot si Amihan. Ang mga alaala ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit nang makita niya ang seryosong tingin ni Lakan, isang tingin na hindi nang huhusga kundi nagtatanong, nagsimula siyang magsalita. Siya si Dante, ang ama ni Luningning. Hirap niyang pag-amin. Sinabi niya ang lahat. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala, ang mga matatamis na pangako, at kung paano ito biglang naglaho na parang bulan nang malaman nitong nagdadalang tao siya. Ikinuwento niya ang pang-iiwan, ang mga taon ng pagpapalaki kay Luningning nang mag-isa, ang hirap, ang sakit. Habang nakikinig si Lakan, unti-unting nagbabago ang ekspresyon sa kanyang muka. Ang karaniwang lamig sa kanyang mga mata ay napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang galit na hindi para kay Amihan, kundi para sa lalaking nagdulot ng lahat ng ito. Tumingin siya sa natutulog na si Luningning. Payapa ang mukha nito. Walang kamalay-malay sa kasamaang nag-aabang sa labas. Muli niyang nakita ang peklat na hugis bituin sa pulsuhan nito. Muli niyang naalala ang kanyang kapatid. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong hindi nakabase sa lohika o negosyo, kundi sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Tumayo siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at naglakad palayo ng kaunti.
Dinial niya ang numero ng kanyang abogado. Salcedo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May bago akong kaso para sa'yo. Ibinigay niya ang pangalan ni Amihan at Dante. Gusto kong makuha ni Miss Amihan ang sole and full custody sa kanyang anak. Mariin niyang sabi. Gamitin mo ang lahat ng resources ng kumpanya. Kunin mo ang pinakamagagaling na investigador. I don't care about the cost. Ang mahalaga, hindi sila pwedeng matalo. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Mr. Between, are you sure? This is a family case. It can get messy and personal. I am sure, Salcedo. Just do it. Ibinaba niya ang tawag at muling hinarap si Amihan na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka at hindi makapaniwalang pag-asa. Lumapit siyang muli. Nakita niya ang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Nakita niya ang tanong na, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Hindi niya alam ang eksaktong sagot. Kaya naman, sa halip na magsalita, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat ni Amihan. Isang kilos na medyo alanganin, hindi sanay. Ngunit puno ng isang bigat na nagsasabing, nandito ako. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ni Amihan sa ilalim ng kanyang palad. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng muling pagtunog ng kanyang telepono. Numero ni Attorney Salcedo. Agad niya itong sinagot. Inaasahan ng isang mabilis na update. Lakan, I did a preliminary background check, sabi ng abogado. At sa tono pa lang nito, ay alam na ni Lakan na may mali. May problema tayo. Isang malaking problema. What is it? Tanong ni Lakan. Kumunot ang noo. According to public records, may hawak si Dante Rivas na birth certificate ni Luningning at siya ang nakapirma bilang ama. Iha, sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Manang Fe. May pag-aalala sa kanyang boses. Mahigit Mosi. Mahigit 1 taon nang hindi nalilinisan ang opisina ni Senyorito Lakan. May sakit kasi ang nakatokang gumawa niyan. Tumango si Amihan habang hawak ang mga panlinis. Opo, Manang. Kaya ko po. Isang paraan na rin po ito para makatulong ako. Ang totoo, gusto niyang maging abala. Gusto niyang itaboy ang mga alalahanin tungkol sa birth certificate at sa banta ni Dante. Ang pagiging kapaki-pakinabang ang tanging paraan para maramdaman niyang karapat-dapat siya sa tulong na ibinibigay ni Lakan. Binigay sa kanya ni Manang Fe ang isang lumang susi. Maging maingat ka lang. Napaka-pribadong lugar iyan para kay Senyorito. Pagpasok ni Amihan sa opisina, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito katulad ng ibang bahagi ng mansyon na laging makintab at perpekto. Ang silid na ito ay may amoy ng lumang papel at kahoy. May manipis na alikabok na nakapatong sa ibabaw ng mga gamit na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng mga kurtina. Para itong isang lugar na tinakasan ng panahon. Maayos ang lahat. Ang mga libro ay nakasalansan ng diretso sa estante. Ang mga pluma ay nasa lalagyan nito sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa nara. Ngunit ramdam mo ang kalungkutan. Isang silid na puno ng gamit pero walang buhay. Sinimulan niyang magpunas. Dahan-dahan, maingat, tila isang arkeologong nag-iingat na walang masirang relikya. Habang naglilinis, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bahagi ng dingding na natatakpan ng puting tela. Dala ng kuryosidad, marahan niyang itinaas ang isang sulok nito. Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Sa likod ng tela ay isang painting. Hindi ito gawa ng isang sikat na pintor. Ang mga guhit ay simple, tila gawa ng isang bata. Ngunit ang emosyon na dala nito ay napakalakas. Nakalitrato rito ang 2 bata. Isang mas matandang lalaki at isang maliit na babae. Magkaakbay sila habang nakangiti ng malapad at sa likuran nila ay isang malaking puno ng mangga.
Ang mga mata ng dalawang bata sa painting ay puno ng purong kaligayahan. Ngunit sa kabila ng saya sa larawan, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Amihan sa kanyang puso. Isang pamilyar na kalungkutan. Ang kalungkutan ng isang alaalang hindi na maaaring balikan. Hindi niya namalayang hinahaplos na pala niya ang painting at isang takas na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ay bigla, malamig at matalim. Napatalon si Amihan sa gulat. Agad niyang ibinaba ang tela at humarap. Nakatayo sa pintuan si Lakan bituin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya nakikita dati. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Sa senyorito! Nauutal niyang sabi. Nanginginig ang mga kamay. Papasensya na po. Ako po ang inutusan ni Manang Fe na maglinis dito. Ngunit ang mga mata ni Lakan ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa telang nakatakip sa painting. Naglakad ito papasok. Bawat hakbang ay mabigat. Sinabi kong pribado ang lugar na ito. Sabi niya ulit. Ang boses ay mas mababa, pero mas nakakatakot. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Amihan. Yumuko siya. Hindi ko po sinasadya. Inaasahan na niyang sisigawan siya ulit. Inaasahan na niyang itataboy siya palabas. Ngunit sa halip, narinig niya itong bumuntong hininga. Isang tunog na puno ng sakit at pagod. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang mga mata ni Lakan. Oo, may galit doon. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, may nakita siyang isang bagay na mas malalim. Isang matinding kalungkutan. Pasensya na po, muli niyang sinabi. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag na ang kanyang boses. May nakikita lang po akong pamilyar na kalungkutan sa mga mata nila. Natigilan si Lakan sa kanyang sinabi. Ang galit sa kanyang mukha ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkagulat. Tumingin ito sa kanya. Tila ngayon lang siya tunay na nakita. Isang emosyonal na koneksyon ang muntik nang mabuo sa pagitan nila. Isang pag-intindi na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng pagring ng telepono ni Lakan. Nag-iwas ito ng tingin at kinuha ang telepono. Hello? Nakinig ito sandali at ang mukha niya ay muling naging seryoso at malamig. Tulad ng isang business executive na humaharap sa isang problema. Anoong nalaman mo? Isang mahabang katahimikan ang sumunod habang nakikinig si Lakan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita ito sa telepono. Ang bawat salita ay tila may bigat. So hindi lang pala ito tungkol sa bata. Nag-angat ito ng tingin kay Amihan. Isang bagong kislap ng panganib at determinasyon ang nasa kanyang mga mata. Sir, tama po kayo, sabi ng boses mula sa telepono. Sapat na ang lakas para marinig ni Amihan. Hindi lang tungkol sa bata ang habol ni Dante. May malaki siyang utang sa mga masasamang tao. Mga loan shark, malaki ang pagkakautang niya dahil sa sugal. Inilapag ni Lakan sa kanyang mesa ang isang brown na envelope. Sa loob nito ay ang mga litrato at report mula sa pribadong investigador na kanyang inupahan. Mga litrato ni Dante Rivas na palabas-masok sa mga ilegal na pasugalan. Isang listahan ng mga taong pinagkakautangan nito. Malinaw na ngayon ang lahat. Ang biglaang pagbabalik ni Dante, ang biglaang pag-angkin nito kay Luningning. Hindi ito dahil sa pagmamahal ng isang ama. Ito ay dahil sa desperasyon. Nakita niya si Amihan sa tabi ng isang bilyonaryo at nakakita siya ng pagkakataon. Si Luningning ay hindi isang anak na gusto niyang bawiin. Siya ay isang ransom note na may buhay. Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Lakan. Ang ganitong klaseng tao, ang mga taong gumagamit ng kahinaan ng iba para sa sariling kapakanan, ay ang uri ng taong kinasusuklaman niya ng higit sa lahat. Nagbigay siya ng utos sa kanyang security team. Doblehin ang bantay sa buong Hacienda Silangan. Walang sino mang hindi kilala ang pwedeng makalapit, lalo na sa bata.
Understood? Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga security personnel. Pakiramdam ni Lacan ay kinokontrol niya ang sitwasyon. Isang problema, isang solusyon. Ganoon ang mundo niya. Ngunit hindi niya alam na may isa pang ahas na gumagapang sa kanyang hardin. Sa isang madilim at sosyal na coffee shop sa lungsod, umupo si Kasia Valderrama sa tapat ng isang lalaking mukhang hindi mapakali. Si Dante Rivas. So ikaw pala ang ama. Panimula ni Kasia. Tinatanggal ang kanyang Chanel sunglasses. Kawawang nilalang. Mukhang kailangan mo ng tulong para mabawi ang anak mo. Tumaas ang kilay ni Dante. At bakit mo naman ako tutulungan? Sino ka ba? Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa labi ni Kasia. Sabihin na lang natin na may iisa tayong kaaway. Ako si Kasia Valderrama. Asawa ako ng lalaking kumukupkop sa pamilya mo. Agad na nagbago ang itsura ni Dante. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalkula. Anong kailangan mo? Simple lang, sabi ni Kasia. Inilabas ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Guluhin mo ang buhay ni Lacan. Ipagpatuloy mo ang custody case. Gumawa ka ng ingay. Siguraduhin mong malalaman ng media na may itinatago siyang pamilya sa kanyang pamamahay. Ang gusto ko lang ay madistract siya. Kapag abala siya sa'yo, mas madali para sa akin na makuha ang gusto ko sa aming divorce settlement. Binuksan ni Dante ang sobre. Puno ito ng pera. Ngumisi siya. Nagkakaintindihan tayo. Samantala, sa Hacienda Silangan, walang kamalay-malay si Lacan sa namumuong sabwatan. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-aalala sa mukha ni Amihan. Para maibsan ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-set up ng isang maliit na palaruan para kay Luningning sa likod bahay para hindi na nila kailanganing lumabas pa. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng mga dokumento sa kanyang beranda, nakita niya si Amihan na tahimik na nakaupo sa isang bench malapit sa palaruan. Hindi ito nakatingin kay Luningning na masayang naglalaro. Nakatingin ito sa malayo. Ang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Nakaramdam si Lacan ng isang bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay kayang protektahan sila sa pisikal na panganib. Pero paano niya poprotektahan si Amihan mula sa sarili nitong mga pangamba? Binitawan niya ang kanyang mga papeles at nilapitan ito. Bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Walang nagsalita. Tanging isang tunog lang ng camera shutter ang narinig niya at pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isa itong litrato. Ang litrato ay malinaw. Si Kasia at si Dante magkaharap sa isang mesa sa coffee shop at si Kasia ay may iniaabot na sobre kay Dante. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling text message. Mag-ingat ka, pinagtutulungan ka nila. Ang gabi ay malalim na. Ang buong Hacienda Silangan ay tahimik, binabalot ng katahimikan na dala ng karangyaan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag. Isang malakas at desperadong katok ang gumising kay Lacan mula sa magulo niyang pag-iisip tungkol sa litrato ni Kasia at Dante. Senyorito! Senyorito Lacan, tulong po! Agad siyang napabangon. Boses iyon ni Amihan at puno yun ng purong takot. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo si Amihan. Gulo ang buhok, namumutla ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Sa mga bisig nito, si Luningning ay mahinang umuungol. Ang mukha ay namumula. Ang anak ko po, ang taas ng lagnat niya. Hindi po bumababa, sabi ni Amihan. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hinawakan ni Lacan ang noo ng bata. Nag-aapoy ito sa init. Sa sandaling iyon, lahat ng galit niya kay Dante at Kasia, lahat ng problema sa negosyo, lahat ng anino ng nakaraan, ay biglang naglaho.
Isang bagay lang ang naging malinaw. Kailangan nilang madala ang bata sa ospital. Manang Fe, ihanda ang sasakyan, bilis! Sigaw ni Lakan sa intercom. Ako na, sabi niya kay Amihan, at walang pag-aalinlangang kinuha si Luningning mula sa mga bisig nito. Nagulat si Amihan sa biglaang kilos, ngunit hinayaan niya ito. Ang bigat ng pag-aalala ay tila nabawasan ng makitang si Lakan na mismo ang may karga sa kanyang anak. Binalot ni Lakan ang bata sa makapal na kumot at mabilis na bumaba ng hagdanan. Sumunod naman sa kanya si Amihan. Hindi na nila hinintay ang driver. Si Lakan mismo ang umupo sa manibela at pinaharurot ang sasakyan palabas ng gate, patungo sa pinakamalapit at pinakamagaling na ospital sa syudad. Tunog ng mabilis na takbo ng sasakyan, pagkatapos ay magiging tunog ng tahimik na emergency room. Ang mga oras sa loob ng emergency room ay tila mas mabagal pa sa pagpatak ng dextrose. Si Luningning ay nasa loob na, inaasikaso ng mga doktor. Sa labas, sa malamig na waiting area, magkatabing nakaupo si Lakan at Amihan. Walang nagsasalita. Si Amihan ay nakayuko. Ang mga kamay ay magkadasal sa kanyang kandungan. Si Lakan naman ay nakatayo. Nakasandal sa pader. Ang perpektong ayos ng kanyang damit ay nagusot na. Ang kanyang isip ay hindi na napunta sa mga banta o sabatan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ungol ni Luningning kanina. Kasalanan ko to. Biglang bulong ni Amihan. Binabasag ang katahimikan. Hindi ko siya nabantayan ng maayos. Masyado siyang nagpagod sa paglalaro kanina. Tumingin si Lakan sa kanya. Nakita niya ang bigat ng pagsisisi sa mukha nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang pangangailangang pag-aanin ito. Umupo siya sa tabi nito. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Nagkakasakit ang mga bata. Isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Ang kapatid ko, biglang sabi ni Lakan. Ikinagulat maging ng sarili niya. Ganyan din siya noong bata. Madalas siyang lagnatin. Ito ang unang beses na binanggit niya nang kusa ang kanyang kapatid. Napatingin si Amihan sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Hindi na nagpatuloy si Lakan, ngunit ang maliit na pag-aming iyon ay tila nagbukas ng isang pinto sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng puting pader ng ospital, sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi sila ang bilyonaryo at ang kasambahay. Sila ay dalawang taong parehong nag-aalala para sa isang batang nasa loob. Nang makita ni Amihan ang bakas ng sakit sa mga mata ni Lakan, isang sakit na pamilyar sa kanya, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Hindi niya ito hinawakan. Inilapag lang niya ito sa upuan sa pagitan nila, isang paanyaya. At sa unang pagkakataon, si Lakan bituin, ang taong laging may kontrol sa lahat, ay dahan-dahang iniabot ang sarili niyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Amihan. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Mainit. Magkasama sila sa paghihintay. Makalipas ang isa pang oras, isang doktor ang lumabas mula sa pinto. Family of Luningning, agad silang napatayo. Kami po, sabay nilang sabi. Ngumiti ang doktor. Okay na po ang bata. Stable na siya. Nailabas na namin ang lagnat, pero may napansin lang kaming isang bagay sa kanyang blood type habang isinasagawa ang mga tests. Medyo kakaiba. Hindi kasi ito tugma sa impormasyon na nakalagay sa kopya ng birth certificate na isinabmit ninyo. Hindi tugma. Ang mga salitang yon ng doktor ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Lakan. Bumalik na sila sa Hacienda Silangan. Si Luningning ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid, ligtas at malayo na sa panganib. Ngunit para kay Lakan, ang panganib ay ngayon palang nagsisimulang magpakita. Isang hindi pagkakatugma, isang maliit na detalye na maaaring wala lang o maaring ito na ang susi sa lahat. Hindi siya mapakali. Habang si Amihan ay abala sa pag-aalaga kay Luningning,
Si Lacan ay nagkulong sa kanyang opisina. May isang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na maaaring maging sagot o maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Salcedo. Salcedo, I need a favor. Isang bagay na off the record. Sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan kong ipa-DNA test ang isang bata laban sa kanyang inaakalang ama. And I need it done fast and discreetly. Mr. Bituin, that's highly unorthodox. Kakailanganin natin ng consent. I have a sample. Pagputol ni Lacan. Naalala niya ang isang bagay. Noong unang araw ni Amihan sa mansyon, may naiwan itong isang lumang suklay sa banyo. Isang suklay na may ilang hibla ng buhok ni Luningning. At sa tulong ng kanyang investigador, hindi magiging mahirap kumuha ng DNA sample mula kay Dante. Just get it done. Walang dapat makaalam nito, lalo na si Amihan. I do not want to give her false hope. Ang mga sumunod na araw ay puno ng matinding tensyon. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba kay Lacan. Kasabay nito, si Dante Rivas naman ay tila mas lalong naging desperado. Isang hapon, habang naglalakad si Amihan sa hardin, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng malalaking halaman. Si Dante. Paano siya nakapasok? Amihan, mag-usap tayo. Pilit nito. Bago pa man makasigaw si Amihan, ang mga security guard ni Lacan ay mabilis na dumating at dinakip si Dante. Nagpumiglas ito at nagsisigaw. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Anak ko yan. May karapatan ako. Narinig ni Lacan ang kaguluhan mula sa kanyang opisina at agad na bumaba. Nakita niya si Dante na hawak ng dalawang gardya habang si Amihan naman ay nanginginig sa takot sa isang tabi. Pilit na itinatago si Luningning sa kanyang likuran. Puno ng galit na nilapitan ni Lacan ang eksena. Tumayo siya sa harap ni Amihan, nagsisilbing pader sa pagitan nito at ni Dante. Ang kanyang mga mata ay matalim na tinitigan si Dante. Get out of my property, sabi niya. Ang boses ay malamig at kontrolado. Tumawa si Dante ng may pang-uuyam. Hindi mo ako matatakot, Bituin. Nasa akin ang batas. Nasa akin ang birth certificate. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin si Lacan kay Amihan. Nakita niya ang purong takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Mas malinaw pa sa kahit anong business deal na isinara niya. Hindi niya ito ginagawa para lang sa alaala ng kanyang kapatid. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong. Mahal niya si Amihan at gagawin niya ang lahat para protektahan ito at ang anak nito. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Hindi kita iiwan. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Pangako. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng lakas kay Amihan. Tumango ito, humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Habang itinataboy ng mga gwardya si Dante palabas, ang telepono ni Lacan ay biglang nag-ring. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Salcedo sa screen. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ito na yon. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ang tawag. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mag-inang ngayon ay magkayakap. Lacan, sabi ni Salcedo sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi tunog abogado. Ito ay tunog ng isang taong nakakita ng multo. Nakuha ko na ang resulta. Humigpit ang hawak ni Lacan sa telepono. And isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, ang mga salitang babago sa lahat. Lacan, ang resulta. 99.9% probability. Anong ibig sabihin ni Andihin yan? Ang ibig sabihin niyan, si Dante Rivas ay hindi ang ama. Ang opisina ni Lacan, na dating simbolo ng kapangyarihan at kontrol, ay naging isang silid ng paghuhukom. Sa ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa Nara, ay nakalatag ang isang papel, isang laboratory report,
Isang pirasong papel na may kapangyarihang wasakin ang isang kasinungalingan at buuin ang isang bagong katotohanan. Ipinatawag niya si Amihan. Pumasok ito nang may pag-aalinlangan. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala matapos ang insidente sa hardin. Senyorito Lakan, may problema po ba? Hindi nagsalita si Lakan. Itinuro lang niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Amihan. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Inilapit ni Lakan ang papel sa kanya. Basahin mo. Naguguluhang kinuha ito ni Amihan. Sinimulan niyang basahin ang mga teknikal na salita, ang mga numero, ang mga porsyento. Sa una, hindi niya maintindihan. Ngunit nang marating niya ang huling linya, ang konklusyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Probability of paternity o percent. Binitiwan niya ang papel na para siyang napaso. Umiling-iling siya, hindi makapaniwala. Ano to? Hindi ito totoo. Totoo yan, Amihan, sabi ni Lakan. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ipinakuha ko ang DNA ninyo. Si Dante Rivas ay hindi ang ama ni Luningning. Ang mga salita ay tumama kay Amihan na parang isang malaking alon. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Si Dante, hindi ang ama. Ang 5 taon ng takot, ang 5 taon ng pagtatago mula sa isang lalaking inakala niyang may karapatan sa kanyang anak. Lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng gulat, ng kalituhan, at ng isang maliit, sumisibol na pakiramdam ng kalayaan. Paanong napilitan siyang harapin ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Isang alaala na mas masakit pa sa pag-abandona ni Dante. Dahil hindi naman talaga si Dante ang nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay basag. Nakinig lang si Lakan. Binigyan niya ito ng espasyo para ilabas ang lahat. May kapatid si Dante, humihikbing pagpapatuloy ni Amihan. Si Rafael, kabaligtaran sila. Si Rafael ay mabait, magalang at siya ang tunay kong minahal. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga imahe, ang mga simpleng petsa sa parke, ang panghaharana ni Rafael, ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Namatay siya, senyorito, sabi niya. Ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Isang aksidente sa construction site at ilang linggo pagkatapos siyang ilibing. Doon ko nalaman na buntis ako. Nagpunta ako kay Dante para ibalita. Umasa akong tutulungan niya ako. Ang sabi niya, siya na ang bahala. Siya na ang tatayong ama sa bata. Para daw sa alaala ng kapatid niya. Pumirma siya sa birth certificate. Ngayon, nakita na niya ang buong larawan. Ang kabaitan ni Dante noon ay hindi pala kabaitan. Isa iyong oportunismo. Isang paraan para itali siya, para magkaroon ito ng kontrol sa kanya balang araw. Isang matinding galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit para kay Dante. Galit para sa sarili niya dahil naniwala siya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang mainit na presensya. Nag-angat siya ng tingin. Si Lakan ay nakatayo na sa tabi niya. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat. At sa pagkakataong ito, hindi niya inalis. Tapos na ang kasinungalingan niya. Bulong ni Lakan. Hindi ka na niya masasaktan. Niyakap niya si Amihan. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Isang yakap na tinanggap ni Amihan ng buong puso. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakahanap siya ng isang ligtas na lugar. Ngunit habang magkayakap sila, ang telepono ni Lakan ay muling tumunog. Ang imbestigador. Sir, may isa pa, sabi ng imbestigador sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalangan. Hinalukay ko ang mga records ni Rafael, ang namatay na kapatid ni Dante, ayon sa request niyo.
Anong nalaman mo? May record siya sa St. Luke's Hospital. Matagal na siyang may leukemia noong bata. Pero gumaling siya. Nakatanggap siya ng bone marrow donation. Maraming taon na ang nakalipas. So, tanong ni Lacan, what's the point? Natahimik sandali ang investigador, tila hindi sigurado kung paano sasabihin ang susunod. Sir, ang bone marrow donor. Galing sa registry, ang pangalan ng donor ay Between, Clarissa Between, ang kapatid ninyo. Clarissa Between, ang pangalan ng kanyang kapatid ay tumama kay Lacan na parang isang kidlat. Nabitawan niya ang telepono, ang kanyang mundo ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng maliliit na piraso ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang lumang libro ng kwentong bayan, ang peklat na hugis bituin sa pulsuhan ni Luningning, isang peklat na inakala niyang peklat, pero baka marka pala ng isang maliit na procedure, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nararamdaman niya para sa bata. Ito pala, isang hibla ng buhay mula sa kanyang kapatid, ang patuloy na nabubuhay sa loob ni Rafael, at ngayon, sa anak nito na si Luningning. Hindi sila magkadugo. Ngunit may isang bagay na mas malalim pa roon. Isang utang na buhay, isang koneksyon ng kapalaran. Lacan, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan, nakakakita sa biglang pamumutla ng kanyang mukha. Tumingin si Lacan sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Amihan ang isang bagong uri ng determinasyon. Isang determinasyong hindi na lang galing sa pag-ibig o awa, kundi sa isang misyon. Tapusin na natin to, sabi niya. Kinabukasan, sa opisina ni Attorney Salcedo, isang pagpupulong ang naganap. Isang panig ay sina Lacan at Amihan. Sa kabilang panig, sina Dante Rivas at Kasia Balderrama na dumating ng magkasama, puno ng kumpiyansa. Para sa kanila, isa lang itong negotiation. Sige Between, magkano ang offer mo para iatras ko ang custody case? Mayabang na sabi ni Dante, naka-4 pa. Si Kasia naman ay ngumingisi lang. And Lacan, darling, habang nandito na rin tayo, baka gusto mong pag-usapan ulit ang makatwirang settlement para sa ating diborsyo? Hindi sila pinansin ni Lacan. Tumingin lang siya kay Attorney Salcedo at tumango. Unang inilapag ni Salcedo ang DNA test result sa mesa. Mr. Rivas, ayon sa resulta ng pagsusuri, may 0% probability na ikaw ang ama ng batang si Luningning. Ang ngiti sa mukha ni Dante ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata at dinampot ang papel. Ano to? Pekeng ebidensya to. Imposible. At dahil dyan, pagpapatuloy ni Salcedo, hindi pinapansin ang kanyang pagsigaw. Nag-file na kami ng kasong falsification of public documents laban sa'yo. Forgery ang ginawa mo sa pagpirma sa birth certificate. Sunod na inilapag ni Salcedo ang isang folder na puno ng mga litrato. Mga litrato ni Dante, kasama ang mga loan shark, mga record ng kanyang mga talo sa sugal. At may kaso ka ring haharapin para sa attempted extortion, Mr. Rivas. Namutla si Dante. Tumingin siya kay Kasia para humingi ng tulong, ngunit si Kasia ay nag-iwas ng tingin. At para sa iyo, Kasia, sabi naman ni Lacan, sa wakas ay nagsalita. Ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. May ebidensya rin kami ng iyong pakikipagsabuatan kay Mr. Rivas. Recorded ang inyong pag-uusap sa coffee shop. Witness tampering, obstruction of justice at syempre adultery. May mga litrato ka rin kasama ang kaibigan mo. Ang mukha ni Kasia ay nabalot ng gulat at galit. You wouldn't dare. Tapos na ako sa mga laro mo, sabi ni Lacan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Amihan, na kanina patahimik, ay dahan-dahang tumayo. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng lakas. Tinitigan niya si Dante ng diretso. Naniwala ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay matatag. Pinagkatiwalaan kita.
pero ginamit mo ang alaala ng mabuti mong kapatid at ang inosenteng buhay ng anak ko para sa sarili mong kasakiman. Tapos na ang kasinungalingan mo. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay may bigat. Hindi ka na kailanman makakalapit pa sa anak ko. Hinding-hindi na. Ang katahimikan sa silid ay halos nakabibingi. Sina Dante at Kasia ay natalo. Wala nang masabi. Ang kanilang mga plano ay gumuho sa harap mismo nila. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Habang isinusumbong ang dalawa, nanatiling nakatayo si Amihan. Sa tabi niya, si Lakan. Nang matapos ang lahat at silang dalawa na lang ang naiwan sa silid, hinarap ni Lakan si Amihan. Ang kanyang mga mata, na dati laging blangko at malamig, ay puno ngayon ng paghanga, respeto, at isang pag-ibig na hindi na niya kailangang itago. Sa harap ni Attorney Salcedo na nagkukunwaring may binabasa, dahan-dahang lumuhod si Lakan sa isang tuhod sa harap ni Amihan at ng mundong kanilang binuo. Kinuha niya ang kamay nito. Amihan, ang sikat ng araw ay ginintuan. Marahang dumadampi sa mga dahon at bulaklak ng hardin. Ang hangin ay sariwa. Dala ang amoy ng bagong dilig na damo at namumukadkad na mga rosas. Ito ang pinakamagandang umaga sa Hacienda Silangan. Nakatayo si Amihan sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, ay si Luningning na suot din ang isang maliit na puting damit, tila isang munting anghel. Ilang buwan na ang lumipas. Ang mga kaso laban kina Dante at Kasia ay umuusad. Isang madilim na kabanata na unti-unti nang isinasara. Ngayon, isang bagong kabanata ang magbubukas. Sa dulo ng maliit na pasilyo na gawa sa mga puting tela, naghihintay ang isang lalaki. Si Lakan Bituin. Hindi na siya ang malamig at blangkong bilyonaryo na una niyang nakilala sa gitna ng unos. Ang suot niyang puting barong ay nagpapatingkad sa ngiti na ngayon ay laging nasa kanyang mga labi. Isang ngiting para lamang sa kanila ni Luningning. Nagsimula silang maglakad ni Luningning. Habang papalapit sila, ang mga mata lamang ni Lakan ang kanyang nakikita. Mga matang dati puno ng anino ng nakaraan, ngunit ngayon ay kumikinang sa liwanag ng hinaharap. Nang marating nila ang dulo, lumuhod si Lakan para magpantay sila ni Luningning. "Hi, Princess!" Malambing niyang sabi. "Pwede ko bang hiramin ang mami mo sandali?" Tumawa si Luningning at tumango. Hinalikan siya ni Lakan sa noo bago ito muling tumayo at humarap kay Amihan. Lakan hawak na niya ang mga kamay ni Amihan. Ang mga kamay na dati magaspang sa paglalabada, ngayon ay simbolo ng katatagan at pagmamahal na bumuo muli sa kanyang wasak na mundo. "Amihan," panimulan niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya sinusubukang itago. "Dumating ka sa buhay ko na parang isang amihan, isang hanging nagdala ng pagbabago, isang hanging nagtaboy sa lahat ng dilim. Tinuruan mo ako kung paano muling makaramdam. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya." Tumingin siya kay Luningning na ngayon ay nakangiting nanonood sa kanila. "At ikaw, Luningning," pagpapatuloy niya, "ikaw ang aming bituin, isang maliit na liwanag na nagbigay ng pag-asa sa pinakamadilim na gabi." Muli siyang tumingin kay Amihan. Ang mga luha ng kaligayahan ay nagsisimula nang mamuo sa kanilang mga mata. "Sa harap ninyong dalawa, nangangako ako. Ibibigay ko sa inyo ang isang tahanan na hindi na kailanman mawawala. Isang pagmamahal na hindi na kailanman magkukulang. Isang buhay na puno ng liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, Lakan." Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa saya. Ang seremonya ay simple, pribado, at puno ng katotohanan. Pagkatapos, sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin, ang parehong puno mula sa painting sa opisina ni Lakan, nagsalo-salo sila.
Habang pinapanood ni Lakan, si Amihan na masayang nakikipaglaro kay Luningning, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Manang Fe. Masaya ako para sa iyo, senyorito. Anak, sabi ng matanda, may ngiti sa kanyang mga mata. Sa wakas, umuwi na ang liwanag sa Hacienda Silangan. Amihan gabi na. Matapos matulog si Luningning, inaya siya ni Lakan na mamasyal sa veranda kung saan tanaw ang buong lupain ng hasyenda sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin. Niyakap siya ni Lakan mula sa likuran. Ipinatong ni Amihan ang kanyang mga kamay sa mga braso nito. Masaya ka ba? Tanong ni Lakan. Sobra, sagot ni Amihan. Sino ang mag-aakala na ang babaeng pinalaya sa gitna ng ulan ay makakahanap ng tahanan sa lugar na hindi niya inaasahan? Ako rin, sabi ni Lakan. Sino ang mag-aakala na ang lalaking mayroon ng lahat ay sa isang tag-ulan pa pala matatagpuan ang kanyang nawawalang kayamanan? Tumingala sila sa langit. Doon, sa gitna ng libu-libong bituin, may isang kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa iba. Tingnan mo, inay. Nagulat sila sa boses ni Luningning na biglang sumulpot sa kanilang tabi. Ang ganda po ng star. Para siyang si Daddy. Nagkatinginan sina Lakan at Amihan at sabay na tumawa. Binuhat ni Lakan si Luningning at niyakap silang mag-ina. Tatlo sila, magkakasama, nakatingin sa umaga na paparating. Ang Hacienda Silangan, na dating simbolo ng kalungkutan at kayamanan, ay isa na ngayong tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng dugo, kundi ng pag-ibig na kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Ang kanilang tahanan sa Silangan, kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Amihan at Lakan, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa tibay ng pusong handang magmahal, magpatawad, at manatili sa gitna ng anumang unos. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang istorya. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinaka-paborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.